Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rigor. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindanao. Bakit ba ayaw niyo kong paniwalaan? Sinabi ko na sa inyo na nakita ko nga yung nilalang na yun dito. Pwede ba Mang Banong? Ayan ka na naman sa mga guni-guni mo eh. Hindi guni-guni ang lahat ng yon. Nakita ko siyang tumawid mula sa gubat, papunta doon sa kabilang pampang. Hayan pa nga yung mga bakas ng paa niya ho. Bakas ng kalabaw ito Manong eh. Siguro, lasing ka na naman oh. Medyo nakainom lang. Pero hindi ako lasing no. Sigurado ko sa nakita ko. Napakabilis niyang kumilos at halos mabuwal ang mga punong nadaanan ng nilalang na yon. Ano ba kasi yung nakita mo Manong? Isang nilalang na may ulo ng leyon. Tapos yung katawan niya mula leeg pababa. Parang sa tao na punong-puno ng balahibo. Tapos may buntot na parang aso. Teka, leyon? Ayan ka na naman Manong eh. Wala namang leyon sa lugar natin. Paano ko makakakita ng leyon? Oh, nandito lang pala kayo. Mang Banong, saan ka na naman nagsusuot? Wika ni Rigor. Si Mang Banong, ang nag-alaga sa dalawang binata simula nang maulila ito sa kani-kanilang mga magulang. Nadamay sa pag-atake ng mga rebelde sa kanilang lugar. Saktong napadaan ng matanda. Nakita ang dalawang sanggol sa magkaibang tahanan. Kapwa patay na ang mga magulang. Alam na matandang wala nang mag-aaruga sa mga ito. Kaya kinuha niya ang dalawang sanggol. Si Nano ay nasa 5 buwan. Samantalang si Rigor naman ay 1 taong gulang na mga sandaling yon. Bagaman walang sariling pamilya at walang karanasan sa pagpapalaki ng sanggol, nagawa nitong itaguyod ang dalawang bata hanggang sa humantong ang mga ito sa edad na 18. Hindi rin naging sakit ng ulo ang dalawang binata, kaya madali lang para kay Mang Banong ang pagdidisiplina sa mga ito. Kung may isang bagay mang ayaw ang matanda sa dalawa, iyon ay ang palagian nilang pagpunta ng palihim sa isang bahay sa bayan. Nasa gawing dulo na ito ng kabayanan, malapit na sa gubat. Kung titignan mula sa labas, mapagkakamalang abandonado na ito dahil na din sa mga baging at maliliit na punong tumutubo sa pader na gawa sa adobe. Malapalasyo ang bahay na yun at pinangangalagaan ito ng isang tao. Lingid sa kaalaman ng matanda na naging kaibigan na ng dalawa ang taong yun. Itago na lang natin sa pangalang Nicolas. 35 taong gulang. Sa unang tingin, masasabi mong dayuhan ito dahil sa mahaba nitong kulay gintong buhok. Matipuno pa rin ang pangangatawan na punong-puno ng pilat. Kaunting pagbabalik tanaw. Unang beses na napunta ang dalawa sa lugar nang minsan silang maglako ng mga gulay na pananim ni Mang Banong. Nang mga sandaling yon, kapwa musmus pa lamang sina Rigor at Nano. Napakalakas ng ulan. Walang masilungan ang dalawa. Napadaan sila sa mansyon at nakitang bukas ang tarangkahan nito.
Kaya walang pagdadalawang isip na pumasok ang dalawa. Habang nasa loob ng mansyon, nag-iikot-ikot ang mga ito. Nakita ang napakagandang loob ng tahanan. Napansin din ng mga binata doon ang larawan ng isang matipunong lalaki na may nakatayong leon sa tabi. Hindi maiwasan ni Rigor na mamangha. Kaya naman hinawakan niya ito. Ngunit laking gulat ng binata dahil may narinig itong boses. Tumuloy kayo sa silid na walang liwanag. Wika ng tinig. Ngunit tila hindi ito naririnig ni Nano. Kaya naman nanatili itong nakatayo sa sala. Samantalang si Rigor naman nagpatuloy sa silid na sinasabi ng boses. Pagpasok ng binata, nakita nito ang mga nakahaing pagkain. Alam ng binatang bagong luto ang mga yun dahil umuusok pa ito. Dali-daling lumabas ng silid si Rigor para tawagin si Nano. Liga, bilis! May papakita ako sa iyo. Wika ng paslit. Habang hinihila papasok ng isang silid si Nano, nanlaki ang mga mata ng paslit dahil sa nakita. Saan naman nang galing yung mga pagkain yan? Tsaka bakit mainit pa? Halika na Rigor, mamaya magdatingan yung may-ari ng bahay. Mapagkamalan pa tayong magnanakaw. Tugon ni Nano. Mabuti pa nga. Nakakapagduda naman na walang tao Tapos may nakahaing pagkain. Wika naman ni Rigor. Akmang lalabas na ang mga ito ng silid nang may biglang pumasok. Oh, alis na kagad kayong dalawa. Tamang-tama lang ang dating nyo. Kakatapos ko lang magluto. Bakit hindi nyo ako saluhan? Wika ng lalaki. Nakangiti pa ito sa kanila. Ngunit hindi maiwasan ng dalawang paslit ang nervyosin dahil napakalaking tao ng kaharap nila. Malaghigante ang tangkad na halos nasa 7 talampakan. Pagpasensyahan mo na po kami Manong kung naging pakialamero kami sa tahanan nyo. Hindi na po mauulit. Maaari po ba ninyo kaming hayaang makalabas sa lugar na ito? Tanong ni Rigor. Halata na ang takot sa boses nito. Kaya naman natawa na lamang ang lalaki. Bakit ka ba takot na takot? Hindi ko kayo kakainin. Isa pa sayang naman ang mga niluto ko. Kung hindi nyo man lang titikman. Tugon ng lalaki. Sa bagay, tama naman siya Rigor. Wala naman sigurong masama kung titikman natin yung mga pagkain yon. Isa pa, mukha naman siyang mabait Wika ni Nano. Pwede ba Nano? Huwag mong pairalin yung katakawan mo. Mamaya niyan, mapahamak pa tayong dalawa Tugon ni Rigor. Muling nagsalita ang lalaki. Huwag kayong matakot dalawa. Mukha lang akong mangangain ng tao. Pero hindi ko ginagawa yun. Maupo na kayo at kumain. Habang mainit pa ang pagkain. Walang lason yan at hindi kayo makukulong sa bahay na ito. Sa oras na kumain kayo. Muling wika ng lalaki. At para magtiwala ang dalawang paslit, nagpakilala ito. Ganon din naman ang ginawa ng dalawa. Hindi na malayan ng mga ito
na nagiging malapit na sila sa lalaki. Manong Nicolas, magaling pala kayong magluto. Napakasarap po nung inihaw na karne ng baka. Wika ni Rigor habang walang tigil sa pagmuya. Gutom ka lang siguro. Kaya masarap para sa iyo ang lahat ng makita mong pagkain. O sige, kumain lang kayo hanggat kaya nyo. Tugon ni Nicolas. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan ng tatlo. Balik tayo sa kasalukuyan. Naglalakad pa uwi si Mang Banong. Saan ka naman ba galing, Rigor? Alam mo namang mahilig maglalabas itong matandang to. Iniwan mo pa. Wika ni Nano. Bagaman mas nakakabata ito kay Rigor, mas matanda itong mag-isip at manalita. Kalma lang, Nano. Wala naman akong ginawa. Nagpunta lang ako kay Manong Nicolas. Wika ni Rigor. Hindi ba't pinagbawalan ko na kayong pumunta sa lugar na yon? Bakit ang tigas ng ulo mo, Rigor? Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na huwag ka nang pupunta sa lumang mansyon? Mamaya mapagkamalang ka pang magnanakaw. Tugon ni Mang Banong. Kayo nga rin po, Mang Banong . Ilang beses na din namin sinabing huwag kang aalis sa bahay dahil hindi ka na marunong umuwi. Kapag nalalasing ka, ang tigas pa din ng ulo ninyo. Muling wika ng binata. Malungkot uminom mag-isa. Hindi naman kayo umiinom ni Nano . Kaya naghahanap ako ng makakausap habang tumataga. At isa pa, hindi naman ako nag-aalala. Nandito kayong dalawa ni Nano para sunduin ako. Paano kung may nangyari sa inyong masama at wala kami ni Nano para iligtas ka? O anong gagawin mo? Pasensya na kayo. O siya, hindi na ako lalabas ng bahay para uminom. Wika ni Mang Banong. Hindi na nagsalita pa ang dalawang binata dahil alam na mga itong uulitin lang din ni Mang Banong ang ginagawa niya. Ilang beses na itong nangangako sa dalawang binata, ngunit pumupuslit pa din ito para lamang pumunta sa bayan. Ilang minuto pa, nakarating na ang mga ito sa kanilang munting tahanan. Diretsong natulog ang matanda. Samantalang ang dalawa naman ay pinag-usapan ang palaging sinasabi nito. Naulit na naman, Rigor. Nakakita daw siya ng nilalang na may katawan ng tao at ulo ng leon. Hindi ko na alam ang gagawin kay Mang Banong . Kung kailan tumanda, saka pa nag-isip bata. Wika ni Nano. May mga tao na ba siyang napagsabihan tungkol sa bagay na yon ? Tanong ni Rigor. Sa tingin ko, Rigor, wala pa. Mabuti ng ganon. Dahil pagtatawanan lang siya ng mga nakakarinig at baka pagkamalan pang baliw. Tugon ni Nano. Matanda na si Mang Banong . Kaya dapat hindi na siya hinahayaang lumabas ng bahay. Mamaya, kung saan pa makarating yan, hindi na makauwi. Huwag kang mag-alala, Rigor. Ituon mo ang isipan mo sa trabaho. Ako nang bahala kay Mang Banong. Pag-uusap ng dalawa. Nagtatrabaho si Rigor sa bayan bilang kargador. Samantalang si Nano naman, hindi nagawang makapaghanap ng trabaho dahil sa kapansanan nito. Mas maiksi ang kaliwang paa nito kesa sa kanan. Kaya kung maglalakad dito, ay parang gumigewang nakariton. Idagdag mo pa ang katabaan nito.
Kadalasang ginagawang katatawanan ng mga tao si Nano na naging dahilan naman upang masangkot si Rigor sa basag ulo. Dahil din sa pangyayaring yun, nagkaroon ng engkwentro si Rigor sa mga hindi pangkaraniwang mga nilalang. Dito din nakilala ng binata ang totoong pagkatao ni Nicolas. Isang hapon, habang naglalakad pauwi galing trabaho, nakasalubong nito si Nano na iika-ika at puro pasa ang muka. Dali-dali itong nilapitan upang alalayan. Halos matumba na ito sa mga natamong pinsala. Oy Nano, anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka na naman ba? Tanong ni Rigor. Alam mo namang walang ganun, di ba? Nabugbog na naman ako ng mga dayo. Napadaan lang naman ako sa harap ng iniinuman nilang pwesto eh. Bigla na lang nila akong kinuyog. Tapos yun na. Tugon ni Nano. Halos maiyak pa ito habang nagkukwento. Teka, nasa ng mga taong yun? Halika, balikan natin! Wika ni Rigor. Naku Rigor, wag na. Hindi mo rin sila kakayanin. May mga anting-anting yung mga yun eh. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan, Nano. Isa pa, wala akong pakialam kung ano man ang meron sila. Sapat ng dahilan sa akin ay inapiga para makipagbugbugan ako sa kanila. Tugon ni Rigor. Matapos ay naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng mga dayong nag-iinuman. Nagtatrabaho ang mga ito sa isang ginagawang bahay sa bayan na pag-aari ng alkalde. Rigor, huwag mo nang ituloy. Mapapahama ka lang. Umuwi na lang tayo. Muling wika ni Nano. Ngunit walang balak si Rigor na palampasin ang ginawa sa kaibigan. Bagaman hindi sila totoong magkadugo, tunay na kapatid ang turing nito kay Nano. Nasaan sila, Nano? Ituro mo. Wika ni Rigor. Wala nang nagawa si Nano kundi ituro ang mga kalalakihan. Napalingon ang mga ito sa kanila at isa-isang nagsipagtayuan sabay lapit. Aba, at talagang bumalik ka pang pilantod ka. At sino naman tong kasama mo? Tanong ng lalaki. Tinignan ni Rigor ang mga kasamahan nito. Malaki ang pangangatawan at kagaya nga ng sinabi ni Nano, may suot ang mga ito na medalyon. Kayo ba? Kayo ba ang kumulpi sa kapatid ko? Pwede ko bang malaman kung ano ang dahilan? Bakit nyo ginawa yon? Tanong ni Rigor. Tumawa ng malakas ang lalaki at akmang susuntukin na sana ang binata nang biglang may kung sinong humawak sa kamay nito. Kung ako sa'yo, hindi ko na itutuloyan. Tignan mo nga yung katawan mo. Ang laki mong tao. Papatol ka sa bata. Wika ng tinig. Napangiti si Rigor nang makitang si Nicolas pala ang dumating. At sino ka namang Amerikanong hilaw ka? Pakilamero ka din eh, no? Wika ng lalaki, sabay hila ng kamay. Hindi nyo dapat pinapatulan ang mga mas bata sa inyo. At isa pa, tignan nyo ang malaking pagkakaiba ng mga katawan nyo. Tugon ni Nicolas. Kinuyog ito ng mga kalalakihan. Ngunit bago pa man sila makapagpalapat ng kamao sa binata, nagawa ng umalis ni Nicolas sa kanyang kinatatayuan.
Muling sumugod ang mga kalalakihan at sa pagkakataong yun, hinayaan ni Nicolas na tumama sa kanya ang suntok ng mga kalaban. Ngunit hindi man lamang natinag ang binata. Isang malakas na pag-angil na tila nagmumula sa leyon ang narinig ni Rigor. Isa-isa nitong sinugod ang mga kalalakihan. Aksidenteng nahawakan ng isa sa mga kalaban ang damit ni Nicolas. Napunit ito. Tumambad ang tattoo ng binata na tila ulo ng leyon sa kanyang likuran. Nang makita ng lalaki ang nangyari sa mga kasama, dali-dali itong tumakbo palayo. Tandaan niyo, babalikan ko kayo! Banta ng lalaki. Nagsipagsunura na din naman ang mga kasamahan nito. Ayos ka lang ba, Rigor? Mukhang malala ang tama ni Nano ah. Tara na, ihahatid ko na kayo po eh. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyo dyan eh. Wika ni Nicolas. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Rigor na magtanong tungkol sa marka nito sa likuran. Nicolas, yung tattoo mo sa likuran, saan ang galing yan? Tanong ni Rigor. Hindi tattoo yan, Rigor. Balat ko yan. Simula kapanganakan ay nandyan na yan. Tugon ni Nicolas. Nabanggit din ng binata ang narinig ditong pag-angil ng leyon. Kanina, habang kinukuyog ka ng mga kalalakihang yun, nakarinig ako ng angil ng leyon. Nagkataon lang ba ang lahat? Muling tanong ng binata. Baka guni-guni mo lang siguro yun. Paano naman magkakaroon ng leyon dito? Sabagay, tama ka. Pero alam mo, Nicolas, si Mang Banong palagi niyang sinasabi na nakakita siya ng nilalang na may ulo ng leyon doon sa daan malapit sa mansyon mo. Kaya nga pinagbabawalan niya kami noon na pumunta doon eh. Wika ni Rigor. Hindi nakapagsalita si Nicolas ng mga sandaling yun. Kaya minabuti na din ni Rigor na tumahimik. Ilang minuto pa ay narating na nila ang tahanan ng dalawa. Nakita si Mang Banong na nakaupo sa atangan ng tahanan habang hawak ang isang pamalo. At sana naman kayo nang galing dalawa. Apat gabing-gabi na ha. Sino naman yung kasama niyong mistiso? Tanong na matanda. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Nicolas. Kaibigan ng mga apo ninyo. Pagpapakilala ni Nicolas. Ngayon lang yata kita nakita dito sa baryo. Saan ka naman nakatira? Doon po ako nakatira malapit sa ilog. Sa dulo ng bayan. Wika ni Nicolas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Banong dahil alam nitong wala ng bahay sa gawing yon ng bayan maliban sa lumang mansyon. Aba, wala naman ng bahay doon maliban sa lumang mansyon. Huwag mong sabihin. Hindi na naituloy na matanda ang sasabihin dahil dinugtungan na ito ni Rigor. Oh, tama ka Manong Banong. Doon nga siya nakatira sa lumang mansyon. Tugon ng binata. Ako nga huwag niyong pinaglololoko ha. Walang ibang nakatira doon kundi ang matandang dayuhang nagmamay-ari. Hindi ko na siya nakita maraming taon nang nakakaraan. Huwag mong sabihin
anak ka ng taong yon. Parang gano'n na nga po, Manong. O siya, kailangan ko na po umuwi. Pakigamot na lang po ang sugat ni… Teka, nasaan na si Nano? Laking gulat ng mga ito. Dahil alam nilang nakasunod lamang si Nano sa kanila. Ngunit nang lingunin ito ni Nicolas, wala na ang binata. Anak ng… saan na naman nagpunta yon? Tanong ni Rigor. Malamang nawala ng malay sa daan. Sandali lang at susubukan kong hanapin. Tugon ni Nicolas. Sandali lang. Sasama ako, Nicolas. Wika ni Rigor. Matapos ay binalikan ng dalawa ang daan. Ngunit hindi nila nakita si Nano. Imposible namang hindi siya nakasunod sa atin. Kinakausap ko yun habang… Sandali lang, Rigor. Huwag kang gagalaw. Wika ni Nicolas. Nalito naman si Rigor dahil hindi nito alam kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Bakit, Nicolas? Ano bang meron? Tanong ng binata. May ibang presensya maliban sa atin. Huwag kang magkakamali. Hindi pangkaraniwang tao ang nasa paligid. Tugon ni Nicolas. Dumampot ng kapirasong patpat si Rigor upang gamiting pandepensa sa sarili. Anong ibig mong sabihin hindi pangkaraniwang tao ang nandito? Tanong ng binata. Mga aswang, Rigor, at may hinala akong sila din ang dahilan ng biglaang pagkawala ng kapatid mo. Tugon ni Nicolas. Ngunit hindi naniniwala si Rigor dahil ni minsan hindi pa ito nakakita ng aswang at sa kwento lamang naririnig ang tungkol sa mga ganong uri ng nilalang. Ano? Naniniwala ka sa mga aswang, Nicolas? Meron din bang ganon sa pinanggalingan mo? Tanong ni Rigor. Hindi lang naniniwala, Rigor. Araw-araw ko silang nakakasalabuha. Tugon ni Nicolas. Tumambad sa harap nila ang isang malaking aso. Tumutulo ang laway at naglalabasan ang malalaki nitong pangil. Nanlilisik ang mga mata. Dahan-dahang naglalakad ang nilalang papunta sa kanilang kinatatayuan. Umatras ka, Rigor, at huwag kang aalis sa likuran ko. Utos ni Nicolas. Hindi makakilos si Rigor sa kinatatayuan. Kaya naman hinila ito palayo ng binata. Teka, ano yung nilalang na yan, Nicolas? Tanong ni Rigor. Kanina lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa nilalang na yan. Ngayon, kung hindi ka pa din naniniwala, ikaw na ang bahala. Tugon ni Nicolas. Napagtanto ni Rigor na ang kaharap nila ay isang totoong aswang. Pinagmamasdan ng binata ang anyo nito. Hindi maiwasang manginig ang tuhod dahil sa sobrang takot. Ito ang unang beses niyang makakita ng ganong nilalang. Ngunit ang mas kinagulat ni Rigor ay ang sumunod na ginawa ni Nicolas. Sinugod nito ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinuntok. Tumayo ang malaking aso. Dinamba si Nicolas. Nanlaki ang mga mata ni Rigor nang makita ang isa pang nilalang.
na lumitaw naman mula sa kakahuyan. Sinakmal nito ang malaking aso at walang tigil na nilapa. Narinig ni Rigor ang malakas na pag-angil ng leyon. Tinignan ng binata si Nicolas. Nakatayo lamang din ito habang pinapanood na naglalaban ang dalawang nilalang. Walang nagawa ang malaking aso. Lalo pa nang baliin ng isa pang nilalang ang leeg nito na naging sanhi ng agarang pagkamatay. Mahusay, Drogo. Tamang-tama lang ang dating mo. Maaasahan ka talaga, kaibigan. Wika ni Nicolas. Naglakad papalapit sa kanila ang nilalang. Unti-unting naaninag ni Rigor ang imahe nito. Kinusot pa ng binata ang mga mata. Ngunit hindi pa din nagbago ang nakikitang imahe. Teka, tama ba tong nakikita ko? Isang leon? Teka muna, bakit dalawa yung buntot niya? Tanong ni Rigor. Oo, leon nga ang nakikita mo. Pero hindi siya pangkaraniwang leon, Rigor. Isa itong espiritu ng kagubatan mula sa pinanggalingan ko. Ang kakambal kong si Drogo. Nagpapakita siya sa oras ng kagipitan. Tugon ni Nicolas. Dahan-dahang lumapit si Rigor sa nilalang. Unti-unting hinawakan ang makapal nitong balahibo sa leeg. Higit na mas malaki ang leon na ito kesa sa pangkaraniwan. 8 talampakan ang taas. Kapag nakatayo sa 4 na paa, kulay ginto ang buhok sa leeg at 2 ang buntot. Totoo pala ang sinasabi ni Manong Banong. Ang akala ko, lasing lang siya at nakakakita ng mga bagay-bagay. Wika ni Rigor. Mabuti nga at hindi niya ako nakilala. Oo, Rigor. Makailang beses ko nang nakasalubong si Mang Banong. Tugon ni Nicolas. Nakaligtaan ng mga ito si Nano. Saka pa lamang naalala ni Rigor nang marinig nito ang boses ng kapatid. Boses ni Nano yun. Teka, nawala sa isip ko. Siya pala yung dahilan kung bakit tayo nandito. Wika ni Rigor. Dali-daling hinanap ng dalawa si Nano. Nakita nila itong nakasiksik sa paanan ng malaking puno. Nano, may masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba ng aswang na yun? Tanong ni Rigor. Habang dahan-dahang binubuhat si Nano. Wala naman. Mabuti nga at dumating kayong dalawa ni Nicolas. Kakainin na sana ako ng aswang na yun eh. Teka, ano nga pala yung ginawa nyo? Nasaan na yung aswang? Tugon ni Nano. Mamaya na natin pag-usapan yan. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Wika ni Nicolas. Matapos ay bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Banong. Oh, anong nangyari dyan sa isang yan? Bakit parang pinagulong sa batuhan ang mukha mo, Nano? Tanong ni Mang Banong. Nagkatingin na naman sina Nicolas at Rigor. Yun nga po yung nangyari, Manong eh. Alam niyo naman kung paanong maglakad itong si Nano, di ba? Nahulog yan dun sa pilapil. Kaya yan, puro pasa ang muka. Tugon ni Rigor. Minabuti ng dalawa na wag nang sabihin sa matanda ang totoo. Dahil alam nilang mapapalo sila nito sa oras na malamang nakipag-away na naman. Maayos naman na kayong dalawa.
Kaya tutuloy na ako. Mag-iingat ka palagi, Rigor. Nano, huwag nang maglalabas kapag madilim na. Bili ni Nicolas. Napuno naman ng pangaral ang tenga ng dalawa. Bagay na kinasanayan na ng mga ito mula sa ama-amahan. Matapos marinig ang sermon ng matanda, nagpahinga na si Rigor. Ngunit pilit pa din itong iniisip ang mga nangyari. Hindi makapaniwala ang binatang hindi pangkaraniwang tao si Nicolas. Kinabukasan, dahil wala itong pasok, nagpa siya ang binatang dalawin si Nicolas sa kanyang tahanan. Pagkarating doon, diretsyong pumasok ang binata sa loob ng mansyon. Nakita nito si Nicolas na nakaupo sa mesa habang nagkakape. Magandang umaga, Nicolas. Pasensya ka na kung nagtuloy-tuloy na ako sa pagpasok, ha? Bukas kasi yung pinto eh. Wika ni Rigor. Walang problema. Dahil kung may masama kang tangka, hindi ka makakapasok sa mansyon. Halika't saluhan mo ko. Tugon ni Nicolas. May ilang bagay lang ako itatanong sa iyo eh. Tungkol to sa nangyari kagabi. Talagang hindi na nawala sa isipan mo ang nangyari kagabi. Halika, maupo ka muna at magkape. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Wika ni Nicolas. Ang mga sumusunod ay ayon sa salaysay nito. Mula sa isang tribo ng mga Norse si Nicolas, ang kanyang angkan ay nitibo ng bansang Poland. Ang kanyang ina, isang babaylan o shaman sa kanilang tribo, samantalang ang ama naman ay siyang pinuno. Kilalang angkan ng mga mandirigma ang tribo ni Nicolas. Ngunit isa din sa pinakamapayapang lahi. Hindi kagaya ng ibang tribo na ang kinaugalian, manakop. Ni minsan hindi ito ginawa ng angkan ni Nicolas. Hanggang sa napilitan na lamang ang mga itong umalis sa kanilang lugar. Nakaugalian na nilang lumipat sa tuwing sasapit ang taglamig. Ngunit isang pangyayari ang nagtulak sa pamilya ni Nicolas. Nalisanin ang kanilang bansa. Gamit ang isang pentagramong nagsisilbing gabay, tinahak nila ang landas papunta sa silangan. Taon ang inabot nila sa laot. Dumadaong sila sa bawat islang madadaanan para kumuha ng mga pagkain, maging ng iba pang pangangailangan. Nakikipagpalitan ang mga ito sa mga tribo at mga nakatira sa mga islang nadadaanan nila. Hanggang sa makarating ang kanilang sinasakyan sa hindi kilalang isla. Walang nakatira sa lugar, kaya pinili nilang mamuhay roon. Sa loob na maraming taon, naging masagana ang kanilang pamumuhay. Bagaman naninibago sa klima, nagawa ng pamilya ni Nicolas na makiangkop sa bagong tirahan. Sa kasamaang palad, walang babaeng napasama sa kanilang paglalakbay. Kaya kinailangang gamitin ng ama ni Nicolas ang huli nitong alas para makapagpatuloy ang kanilang angkan hanggang sa tuluyang makapagparami. Ito ay ang ritual na nagbibigay sa kanila ng hindi pangkaraniwang haba ng buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagtayo ng pamayanan ng kanilang tribo. At dahil walang ibang tao sa lugar, nagawa nitong mapalawak ang kanilang ari-arian.
ang ilan sa kanilang katribo. Umalis sa pulo. Nagpaiwan si Nicolas at ang kanyang ama. Kalaunan, unti-unting napuno ng tao mula sa iba't ibang dako. Hanggang sa tuluyan ng lumago ang ekonomiya ng lugar at naitatag ang kanilang bayan. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun, sobrang tanda mo na pala? Tanong ni Rigor. Kung sa eksaktong bilang, Rigor, 3 siglo na ang nakalipas simula nang dumating kami sa lugar na ito. Nauna nang mamaalam ang aking ama dahil sa katandaan. Ngunit ako, nananatiling buhay dahil hindi dapat mapatid ang aming salinlahi. Kung hindi man ako ang magtuloy nito, kailangan kong humanap ng isang taong may malawak na pag-iisip na siyang magpapatuloy ng aming nasimulan. Pagpapaliwanag ni Nicolas. Gaano ba kahirap pag-aralan yung kultura niyo, Nicolas? Sa totoo lang, namamangha ako sa naging kwento ng buhay mo. Hindi ko lubos maisip kung saan nanggagaling yung kapangyarihan mo eh. Ang aming kapangyarihan ay nagmula sa kalikasan. Kagaya din ng mga babaylan ninyo. May kakayanan kaming mga Norso na kumonekta sa kalikasan. At ang leyon na nakita mo, iyon ang espiritong gabay ko. Tinatawag namin itong Koning Van der Leeuwen sa aming salita, na ang ibig sabihin, Hari ng mga leyon. Tugon ni Nicolas. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ng dalawa. Hanggang sa lubusang maunawaan ni Rigor ang lahat ng tungkol kay Nicolas. Hindi na malaya ng binata na unti-unti nang pinapasa sa kanya ng kaibigan ang lahat ng kaalaman at maging ang kakayanan. Saka pa lamang napagtanto ni Rigor ang lahat nang minsan na namang malagay sa peligro ang buhay. Nasa kalagitnaan ng trabaho si Rigor nang pinasok sila ng hindi kilalang mga kalalakihan. Saktong nasa likod siya ng pinagtatrabahuhan nang maganap ang kaguluhan. Pagpasok nito, nakita niya ang 2 lalaking may hawak na baril. Tinutukan ito ang isa sa mga kasamahan habang binubuksan ang kahon na pinaglalagyan ng pera. Dahan-dahang naglakad si Rigor papasok at hindi sinasadyang nasagi nito ang bakanteng lata. Napalingon ang isa sa mga armadong kalalakihan at pinaputukan. Mabilis na nakailag ang binata sa hindi malamang kadahilanan. Sinugod nito ang mga nanloob. Laking gulat ng binata nang biglang lumabas ang alagang leyon ni Nicolas. Pinagsasakmal ang mga armado hanggang sa wala nang natira. Hindi ito nakikita ng ibang kasamahan ng binata. Kaya naman nagtataka sila kung ano ang sumasalakay sa mga kalalakihan at nagkakalasog-lasog na lamang ang kanilang katawan. Nanahimik na lamang si Rigor at nang matapos ang oras ng trabaho, dumiretso ito sa tahanan ni Nicolas. O Rigor, napasugod ka yata. Bakit? Anong problema? Tanong ni Nicolas. Nasa bayan ka ba kanina? Tugon ni Rigor. Hindi naman ako umaalis sa mansyon. Bakit? Ano bang nangyari? Muling tanong ni Nicolas. Nakatalikod ito sa kanya
Ngunit napansin ni Rigor na biglang tumanda ang boses ng kaibigan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang humarap ito. Teka Nicolas, bakit ka biglang tumanda? Anong nangyari? Saka, anong ginagawa ni Drogo sa pinagtatrabahuhan ko kanina? Tanong ni Rigor. Hindi mo nga namamalayan, Rigor. Ikaw ang napili kong magpatuloy ng aking sinimulan. Nakikita kong wala ng pag-asang mapalago ko pa ang aming salinlahi. Pero ang kaalaman at kakayanan, maaari kong iwanan sa taong pwede kong pagkatiwalaan. At ikaw yon, Rigor. Wika ni Nicolas. Nagulat ang binata sa narinig. Wala namang sinasabi sa kanya si Nicolas. Hanggang sa mapagtanto nito ang ginagawa ng kaibigan. Ipinapabasa sa kanya ang mga aklat ng kasaysayan ng tribo ni Nicolas. Noong una ay hindi niya ito naiintindihan. Ngunit kalaunan, nagawa niyang unawain ang mga nakasulat, maging ang aral na taglay ng bawat aklat. Ang biglaan kong pagtanda ay nangangahulugan lang na matagumpay ko nang naipasa sa iyo ang lahat. Ngayon, aantayin ko na lamang ang dapit hapon para tuluyang makapagpahinga. Muling wika ni Nicolas. Teka, bakit mo ginawa to? Tinanong mo ba kung gusto ko din to? Oo, nandun na tayo. Lalakas yung katawan ko at haba ang buhay ko. Pero paano ka, Nicolas? Tanong ni Rigor. Nabuhay na ako ng matagal at naranasan ko na ang pait, tamis, saya at kalungkutan ng buhay. Sapat na sa akin ang mga karanasang yon para masabing kontento na ako. Kahit hindi ko nagawa ang misyon ko, wala akong pinanghihinayangan. Pero hindi ako karapat-dapat sa ganitong kapangyarihan, Nicolas. Hindi ka tatanggapin ni Drogo kung hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo, ang mga espiritong gabay ay mga purong espiritu. Kaya nilang malaman kung mabuti o masama ang isang tao. Simula ngayon, ikaw na ang magpapatuloy ng sinimulan ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Rigor. Gamitin mo sa kabutihan ang mga kakayanang ipinamana ko sa iyo. Wika ni Nicolas. Wala nang nagawa si Rigor, kundi ang tanggapin ng kapalaran. Wala namang nangyaring kakaiba simula nang malaman niya ang katotohanan. Ngunit kalaunan, unti-unting lumantad ang mga sikretong kaaway ng angka ni Nicolas. Naglalakad si Rigor papunta sa trabaho nang makasalubong nito ang isang lalaking may kasamang aso. Noong una, isang pares lamang ang kanyang nakikita. Ngunit kalaunan, sunod-sunod na dumaan sa harapan niya ang 5 pang kalalakihan at bawat isa sa kanila ay may kasamang itim na aso. Inakala ni Rigor na pangkaraniwan lamang ito dahil marami namang nag-aalaga ng aso sa kanilang bayan. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata at laking gulat nito dahil biglang tumalon papunta sa likuran si Drogo. Bilisan mo, umalis ka na dito. Hindi mo sila kakayanin sa kasalukuyan mong antas.
Wika ni Drogo. Nagulat si Rigor nang magsalita ang nilalang. Nang lingon nito ang mga kalalakihan, biglang nag-iba ang anyo ng mga aso. Lumaki ang mga ito at nagsipaghabaan ang mga pangil. Teka, ano ba yung mga yan, Drogo? Tanong ng binata. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Madali ka. Pumunta ka sa mansyon ni Nicolas. Muling wika ni Drogo. Hindi na nagtanong pa ang binata. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mansyon ni Nicolas. Sinundan siya ng ilan sa mga kalaban. Ngunit naabutan din ito ni Drogo at nagawang mapatay. Mabuti na lang at naabutan mo sila. Kung hindi, malamang wala na ako. Wika ng binata. Laking pasasalamat ni Rigor nang makapasok sila sa mansyon ng kaibigan. Hindi na talaga sila mapipigilan pa. Kailangan mong mag-ingat, Rigor, dahil marami ang nagbabanta sa buhay mo. Karamihan sa kanila, mga salinlahi mula sa kalabang tribo ni Nicolas. Wika ni Drogo. Habang papasok sila sa mansyon, hindi maiwasang isipin ni Rigor ang mga nakitang nilalang. Kahawig yun ng nilalang na sumugod kay Nano. Teka, kamukha sila nung aswang na sumugod kay Nano noon. Aswang din ba sila? Tanong ni Rigor. Si Nicolas na ang makakasagot ng mga katanungan mong yan. Tugon ni Drogo. Matapos ay naglaho ito. Sinalubong naman ni Nicolas si Rigor. Nicolas, sinalakay kami ng mga taong may kasamang mga aso. Yung mga aso kahawig din ang umatake kay Nano. Gusto ko sanang malaman kung mga aswang din ba sila. Tanong ng binata. Oo, kung sa inyong kultura, sila ay mga aswang. Pero sa amin, kabilang sila sa isang tribo na kumakain ng kapwa-tao. Sila din ang dahilan kung bakit umalis kami sa aming tinubuang lupa. Hindi ko alam na nasundan nila kami dito. Huwag mo sanang isipin na ipinapasa ko sa iyo ang obligasyon ko para matakasan ng mga kalaban. Dahil kung alam ko lang na nasundan nila kami, hindi ko na sana muna ipinasa sa iyo ang lahat ng meron ako. Tugon ni Nicolas. Huwag mo nang isipin yun, Nicolas. Wala na tayong magagawa pa Nandito na to. Kailangan ko nang harapin. Mag-iingat ka. Dahil higit silang mas malakas kesa sayo. Sa kasalukuyan mong antas, malabong manalo ka sa kanila sa harapang labanan. Nabanggit na din yan sa akin ni Drogo. Kaya gusto ko sanang itanong sa'yo kung may ibang paraan para kahit papano makayanan ko makipagsabayan sa kanila. Merong paraan, pero kailangan mong labanan sila ng hiwalay. Dahil sa oras na magkakasama sila, wala kang panalo dahil pagtutulungan ka ng mga yon. Paano ko naman gagawin yun? Hindi ko nga alam kung… Teka sandali. May oras ba at araw ang kanilang bang bibiktima? Tanong ni Rigor. Oo. Bakit mo naman naitanong? Tanong ni Nicolas. Teorya lang, Nicolas. Ang lobo ay nanunugis ng sabayan. Pero kumakain sila ng sarilinan. Doon sila nagiging mahina. Sana lang ganun din sa mga aswang na yon. Hindi ka sigurado kung ganun silang kumilos
Kaya mag-iingat ka. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na tumuloy sa pagpasok si Rigor. Pinag-isipan ito ng mabuti ang gagawin niya. At nang gabi ding yun, isinagawa niya ang unang hakbang. Sa pamamagitan ng malakas na pang-amoy ni Drogo, nagawa nilang matunton ang lugar na pinaglalagian ng mga aswang. At anong susunod mong gagawin, Rigor? Wika ni Drogo. Sa ngayon, magmamatsyag lang muna tayo. Hindi ako sasalakay hanggat hindi ko napag-aaralan ang kanilang galaw. Kailangan nating makasiguro. Ang laki na ng pinagbago mo simula nang makilala kita. Mukhang malaki ang naging tulong ng pagtuturo sa iyo ni Nicolas. Nahubog ang pag-iisip mo at pagkakaroon ng tamang ideolohiya sa mga bagay-bagay. Siguro nga, Drogo. Tara na, umalis na muna tayo dito. Nagawa ko na ang kailangan kong gawin. Wika ni Rigor. Matapos malaman ang kilos ng mga kalaban, bumalik ang dalawa sa tahanan ni Nicolas. Nagulat si Rigor dahil nakita nito si Nicolas na naglilinis ng mga sandata. Tamang-tama ang dating mo. Heto, mamili ka. Mga sinaunang sandata ng aking mga ninuno. Wika ni Nicolas. Malalaking tao ang mga Norso, kaya malalaking palakol at espada din ang naroon. Wala ka bang itak dito? Tanong ni Rigor. Itak baka mo? Hindi uso ang itak sa mansyong ito. Pag-uusap ng dalawa. Napalingon ang mga ito nang biglang magsalita si Nano mula sa pinto ng mansyon. Kaya nga, ipinagdala kita, Rigor. Dahil alam kong kakailanganin mo to. Wika ni Nano. May daladala itong itak. Inihagis ang isa kay Rigor. Tamang-tama ang dating mo, Nano. Pero teka, paano mong nalaman ang gagawin ko? Tanong ng binata. May nakapagsabi lang sa akin. Gusto ko sanang sumama eh. Kaso baka maging pabigat lang ako sa'yo. Kaya magpapaiwan na lang ako dito sa mansyon ni Nicolas. Tugon ni Nano. Oo, Nano. Mas gugustuhin kong nandito ka kasi alam kong ligtas ka. Mapanganib ang gagawin ko eh. Muling wika ni Rigor. Nang matapos ang paghahanda, inantay na lamang nitong magdilim para lumakad. Kabilugan din ang buwan ng gabing yun. Kaya alam ni Rigor na lalabas ang mga kalaban upang tumugis ng kanilang biktima. Hindi na kita kailangang balaan pa sa maaaring mangyari. Alam mo na ang gagawin. Sa oras na bumaliktad ang sitwasyon, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Gagamitin mo lang ang huling alas na sinasabi ko. Wika ni Nicolas. Alam ko, Nicolas. Maraming salamat, kaibigan. Tugon ng binata. Matapos ay lumakad na si Rigor. Nakasunod sa binata ang gabay nitong hari ng mga leon. Pinagmamasdan ni Nicolas ang dalawa. Nakikita nito ang sarili sa binata. Nakikita ko ang sarili ko sa kapatid mo, Nano. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ko siya pinili. May kung ano sa kanyang pagkatao na naging rason kung bakit ako nagtiwala sa kanya.
Wika ni Nicolas. Si Rigor kasi yung tipo ng tao na hindi mo madaling mababasa ang ugali. Kung titignan mo sa panlabas na anyo, napakatigas nito at parang mangingimik ang kausapin. Pero sa kaloob-looban ng taong yan, isang batang may malambot na puso na handang umunawa kahit kanino. Tugon ni Nano. Kilalang kilala mo nga ang kapatid mo. O siya, Pumasok na tayo at magkape. Antayin na lang natin ang pagbabalik ni Rigor. muling wika ni Nicolas. Samantala sa kabilang banda naman, malapit na sa pinagtataguan ng mga kalaban ang binata. Sumisilip na din ang buwan ng mga oras na yun, kaya naghanap na ng mapagtataguan si Rigor. Ilang minuto ang nakalipas. Tuluyan ng naglabasan ang mga kalaban. Nauuna ang mga malalaking aso. Kasunod ang mga tao. At nang masigurong lumabas na ang lahat ng mga aswang, sinundan ito ni Rigor. Nakarating sa isang bakahan ang mga ito. Habang ang mga aso naman nagsimula ng manugis ng kanilang bibig na mihing hayop. Kahit papano, nagpapasalamat si Rigor dahil hindi tao ang binibiktima ng mga ito. Ngunit kailangan pa din niyang pigilan ang mga kalaban dahil maaaring dumating ang panahon na tao na ang kanilang tutugisin. Matyagang nag-abang si Rigor hanggang sa nakahanap na ng mabibiktima ang mga aso. Dali-daling nagsipagtakbuhan ang mga amo nito upang buhatin ang kanilang nahuli. Dinala ng mga aswang ang baka sa isang liblib na lugar. Dito nagsimulang paghati-hatian ang kanilang nahuli. Matapos yon, kanya-kanyang nag-alisan ang mga ito. Tama nga ang hinala mo, Rigor. Ako nang bahala kung paanong matutunto ng kanilang kinaroroonan. Wika ni Drogo. Nanahimik ito ng sandali hanggang sa matunton ang unang pares. Ano, Drogo? Nakita mo na ba yung kinaroroonan nila? Oo, Rigor. Sumunod ka lang sa akin. Tugon ni Drogo. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa unang pares. Nadatna nila ito sa aktong pagkain ng kanilang nakuhang parte. Laking gulat ng mga ito nang biglang sumunggab ang gabay ni Rigor. Walang awa nitong nilapa ang malaking aso. Samantalang si Rigor naman pinugutan ng ulo ang taong kasama nito. Tapos na tayo sa unang pares. May natitira pang 4. Wika ng binata. Dali-dali naman nilang pinuntahan ang iba pang mga pares. At kagaya ng nauna, pinagpapatay din ang mga ito. Hanggang sa masumpungan nila ang pinakapinuno ng pangkat. Nakaupo ito sa ugat ng puno habang ang alaga niyang aso kumakain ng mga tirang buto. Mukhang nagkamali ako ng inakala. Hindi si Nicolas ang kasama mo, Drogo. Wika ng lalaki. Nagretiro na si Nicolas. Pasensya ka na kung hindi mo na siya makakasalamuha pa. Tugon ni Drogo. At sino naman ang binatang to? Hindi naman siya mula sa angka ng inyong Panginoon. Pero bakit ka nakabuntot sa kanya? Tama ka. Hindi nga siya kadugo ng Panginoon. Pero siya ang pinili ni Nicolas. At kagaya ng pinangako ko sa angka ng mga Norso,
susundin ko ang sino mang mapipili nila. Kung ganun, talagang desperado na ang taong yon. Ay nako, pasensya na. Pero hindi ako papayag na ituloy ng taong ito ang salinlahi ni Nicolas. Wika ni Gabo. Sabay sugot. Sa isang kisap mata lamang, napunta ito sa harapan ni Rigor. Napalingon si Drogo at nakitang sakal-sakal na ang binata. Tignan mo kung gaano kahina ang taong ipinalit ng iyong Panginoon. Hindi man lang niya naramdaman ang aking pagkilos. Wika ni Gabo. Hindi nagsalita si Drogo. Nanatili lang ito sa kinatatayuan habang nakatitig kay Rigor. Nagkakamali ka. Tignan mong mabuti kung ano ang hawak-hawak mo. Wika ni Rigor. Nanlaki ang mga mata ni Gabo nang mapansin na ang sakal-sakal niya ay isang malaking sanga ng kahoy. Ano? Sino ngayon ang mas mabagal sa inyo? Tanong ni Drogo. Pwede na. Mukhang maaaliw ako sa Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil bigla na lang lumitaw si Rigor sa kanyang harapan at isang malakas na suntok ang pinakawalan nito. Napaangat pa sa lupa ang paa ni Gabo at halos mawala ng ulirat dahil sa lakas ng pagkakatama. Hindi pa man lumalapat sa lupa ang paa, hinataw na naman ito ni Rigor, dahilan para humampas ng malakas ang katawan nito sa lupa. Pagdikit ni Gabo sa lupa, isang malakas na tadyak naman ang binigay ni Rigor. Tumama sa puno ang nilalang at tuluyang nawala ng malay. Ilang sandali lang, bumalik ito sa ulirat. Nakitang papasugod na si Rigor. Wala na itong nagawa pa, kundi antayin ang pagtarak ng itak ng binata sa kanyang katawan. Pasensya na kung hindi si Nicolas ang humarap sa iyo ngayon. Siya nga pala, may pinapasabi nga pala siya sa iyo. Wika ni Rigor. Lumapit ang binata sa tenga ni Gabo at may kung ano itong ibinulong, dahilan para tuluyang mawala sa sarili ang kalaban. Pakiusap, huwag mong gagalawin ang aking mga kalahi. Hindi pa sabat na hawak mo na ang buhay ko. Kailangan mo pang patayin ang buong angkang ko. Wika ni Gabo. Pasensya na pero kailangan dahil sa oras na dumami kayo, manganganib naman ang mga tao. Tugon ni Rigor. Binunot ng binata ang itak. Tinagpas ang ulo nito na naging dahilan ng tuluyang pagkamatay ni Gabo. Wala na ang kanilang pinuno. Siguradong alam na din ng mga kalahi niya ang nangyari. Mahihirapan na tayong tugisin sila isa-isa. Ang mabuti pa, bumalik na muna tayo sa tahanan ni Nicolas. Mungkahi ni Rigor. Ikaw ang masusunod. Tugon ni Drogo. Umuwi ang dalawa at binalita kay Nicolas ang nangyari. Natuwa naman ito dahil nagawang tapusin ni Rigor ang kanyang sinimulan. Hindi pa natatapos ang misyon mo, Rigor. Nagsisimula ka pa lang. Kaya dapat maghanda ka sa mga susunod pang labanan. Lalo pat maaaring nakatakas na ang iba sa kanila. Ito ang pangunahing misyon mo. Gabayan ka nawa ng espiritong gabay.
Wika ni Nicolas. Sa paglipas ng panahon, naging panata na ng binata ang pagtugis sa mga natitirang lahi ng mga aswang. At kagaya ng pinangako nito kay Nicolas, ipinagpatuloy nito ang henerasyon ng mga Norso. Maging ang mga naging anak ni Rigor, sinalo ang katungkulan ng kanilang ama. Maging sa modernong panahon, may ilan pa ding natitirang Norso na patuloy na isinasabuhay ang sinimula ng kanilang ninuno sa ilalim ng paggabay ng bertud ng lahing leyon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.